Ang Pi Network ay isang cryptocurrency na sumikat dahil po sa pangakong accessible mining gamit po ang mobile phone. Ngunit kamakailan, ang presyo po nito ay bumagsak ng 52% mula sa pinakamataas nitong halaga noong October. Ang tanong ng marami ay may pag-asa bang maabot na Pi coin ang $100 o tuluyang babagsak ito? Kaya sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga dahilan ng pagbagsak ng kanyang presyo, ang mga technical na aspeto at kung ano ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayun po mga ka-crypto, bakit nga ba bumagsak ang presyo ng Pi Network? Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo ng Pi Network ay ang desisyon ng mga developer na palawigin ang grace period para sa KYC or Know Your Customer Verification hanggang December 31. Kaya inaasahan po ng maraming pioneers na matatapos na po ang proseso ng KYC at magaganap na po ang mainnet launch ngayong taon. Ngunit dahil po sa extension na ito, tila nawala ang kumpiyansa ng mga investors na magaganap ito sa lalong madaling panahon. Ang KYC verification po ay mahalaga dahil ito ang paraan upang makilala ang mga totoong gumagamit o users ng network. Kung mabagal po ang pag-usad nito, naaantala rin ang pag-launch or launching ng mainnet at ang kakayahan ng mga tao na magamit ang kanilang namina na Pi coins sa totoong mundo. Bukod dito ay naapektuhan din ang Pi Network ng pangkalatang pagbaba ng presyo ng cryptocurrency market. Kasama po ang ibang mga cryptocurrencies. Kaya nahirapan po ang Pi coin na makabawi or makabangon mula sa bearish na condition ng market. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang mga technical na analysis sa presyo ni Pi Network. Ayon po sa technical na pagsusuri, ang Pi coin ay kasalukuyang nasa bearish trend. Una ay meron po siyang double top pattern. Bumagsak po ang presyo ng Pi matapos po itong makabuo ng tinatawag po na double top pattern sa resistance na $92. Ibig sabihin ay 2 beses po nitong sinubukang abutin ang presyo na ito, ngunit siya ay nabigo. At ito po yung naging hudyat ng kanyang pagbaba. Kaya yan po, nakikita po natin dito sa chart. Pangalawa ay ang Andrews Pitchfork Tool. Yan, sa daily chart ay makikita po na bumagsak ang Pi coin sa mas mababang bahagi ng Pitchfork Tool. Yan, indikasyon ito na hawak ng mga bears o sellers ang control sa market. Pangatlo ay ang bearish pennant pattern. Ang kasalukuyang pattern po ng presyo ng Pi ay kahilintulad po ng isang bearish pennant, kung saan ay karaniwan pong nagdadala ng karagdagang pagbagsak sa presyo. At ang panghapat ay ang mga key levels. Kung ang presyo po ay bababa sa presyong $47.95, yan po ay ang katapat po niyan ay ang 100-day moving average. Posible po itong bumagsak ng hanggang $29.42. Ang pinaka mababang presyo nitong buwan ng September. Subalit kung ito'y makakakyat sa presyong $62.83, maaari pong bumalik ang optimism at abutin nito ang presyong $100 na target. Ngayon ay may pag-asa pang nga bang umabot sa $100 itong si Pi coin. Bagamat posible pong maabot ng Pi coin ang $100, napakahirap po nito sa kasalukuyang kondisyon nito. Ang ganitong pag-akyat ay nangangailangan po ng mas maraming positibong balita tulad po ng mabilis na pag-usad ng KYC verification. Maliban dito ay ang launching ng kanyang mainnet at paglaki ng utility o gamit ng Pi coin sa tunay na mundo. Kaya, ayan, ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, mahalaga pong maunawaan natin na ang pagpasok dito kay Pi coin ay or Pi Network ay isang mataas po na risk o panganib. Kaya meron po tayong ilang mga bagay na dapat po nating isaalang-alang dito. Unang-una ay ang high volatility. Ang Pi coin ay napaka-volatile at pabago-bago po ang kanyang presyo. Kaya kung balak mo pong mag-invest, ay kailangan mo pong maging handa sa biglaan at matinding pagbabago ng kanyang halaga. At nandyan na rin po yung kakulangan ng kanyang liquidity.
Dahil hindi pa naila-launch ang mainnet, limitado pa ang kakayahan na nating i-convert ang ating mga namina na coins sa fiat currency tulad po ng piso o dollar. Ayan, dagdag pa rito ay ang panganib po ng delays. Ang patuloy po na pagkaantala ng mga plano tulad ng KYC at mainnet launch ay maaari pong magdulot ng mas matagal pang paghihintay para sa mga returns. At ang panghuli ay ang pagkakataon po para sa mga early adopters. Kaya kung ikaw ay isang maaga or maaga, isa ka po sa mga maagang sumali na nagmina ng Bitcoins, maaari pa rin itong maging magandang pagkakataon kung maayos ang launching ng ecosystem. Subalit wala pong kasiguraduhan dito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang Pi Network ay may potensyal, ngunit kasalukuyan po itong nasa critical na yugto. Bilang isang investor, mahalaga po ang pagiging maingat at pagkakaroon ng sapat na kaalaman. Tandaan na ang cryptocurrency ay isang speculative na investment. Maaari ka pong kumita ng malaki, ngunit maaari ka rin pong mawalan ng lahat. Kaya para po sa mga Pinoy ay huwag pong isugal ang perang hindi mo kayang mawala. Ang susi po dito ay tamang kaalaman, diversification ng investments at paghihintay ng malinaw na direksyon mula sa mga developer ng Pi Network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.